Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 43 loose firearms isinuko sa Maguindanao del Sur. Hold departure order kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Bonoan at iba pang sangkot sa flood control case inilabas ng korte. Isang lalaki patay sa sunog sa Iloilo City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 43 isinukong matataas na kalibre ng armas ang formal na iniharap sa publiko sa South UP Maguindanao del Sur. Pinangunahan ng 57th Infantry Battalion ng turnover ceremony bilang bahagi ng implementasyon ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Iniharap ang mga sinukong baril kay 603rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Michael Santos kasama sina South UP Mayor Helen Padua at OPAPRU Peace Program Officer C.T. Casan. Ayon kay Brigadier General Santos, ang bawat armas na naibababa ay kumakatawan sa isang buhay na nabigyan ng bagong direksyon, isang pamilyang naging mas ligtas at isang komunidad na patuloy na umuusad. Idinagdag pa niya na ang tunay na kapayapaan ay nabubuo sa pamamagitan ng tiwala, kooperasyon at sama-samang pananagutan. Ang mga isinukong armas ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng 57 IB para sa wastong disposisyon. Nagpalabas ng precautionary hold departure order ang Regional Trial Court o RTC Manila Branch 52 kay Senator Jinggoy Estrada at ilan pang opisyal ng DPWH na sangkot umano sa anomalya sa flood control projects ayon sa Department of Justice o DOJ. Kasama sa pinigilang bumiyahe sina dating Secretary Manuel Bonoan, Yusek Roberto Bernardo, Regional Director Gerard Opulencia at 1st District Engineer Henry Alcantara. Batay sa kautusan ng korte, may probable cause na maaaring tumakas sa mga respondent upang iwasan ang pag-aresto at prosekusyon, kaya inatasan ng Bureau of Immigration o BI na ilagay sila sa hold list. Nauna nang nagsumite ng counter affidavit si Bonoan sa DOJ noong isang linggo kaugnay ng plunder case na isinampa sa kanya. Nilinaw pa ng DOJ na precautionary pa lamang ang utos habang nakabinbi ng mga reklamong plunder at graft. Iniuugnay si Estrada sa umano'y 355 million pesos na pondo kapalit ng komisyon paratang na mariin niyang itinanggi. Patuloy ang investigasyon habang hinahabol ng gobyerno ang mga sangkot sa katiwalian. Isang lalaki ang nasawi matapos matrap sa nasusunog na talyer sa barangay Balabago, Haro, Iloilo City, madaling araw nitong Lunes, February 16. Kinilalang nasawi na si Rostom Ancheta, 24 anyos at isang criminology graduate. Ayon sa inisyal na ulat, posibleng natrap umano sa loob ang biktima habang nasusunog ang talyer. May hinala rin na posibleng nasugatan o naipit ang biktima sa pader ng talyer kaya hindi agad nakalabas ng sumiklab ang sunog. Idineklarang far out ang sunog bandang 3:53 ng madaling araw. Sa kasalukuyan, hindi pa tukoy ang sanhi ng sunog at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan nito. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.